Kinben Book 5, Chapter 84. 2-0 ang naging score matapos ang highlight play ni Mendez mula sa jump ball. Pagpunta naman ng bola sa Ormin ay mabilis na umiwas si Chavez sa biglaang steal na gagawin sana ni Mendez sa kanya. Nang hinaya nga ang crowd pero alam na raw ito ni Granger at nang mapatingin siya kay Ricky ay inatake niya ito. Napangiti naman ng marahan si Ricky at sa pagsabay niya kay Granger ay nabangga na lang siya kay Black dahil sa marahang pag-screen ito. Dahil sa nangyaring ito ay naitawid nga ni Chavez ang bola sa gitna. Maririnig nga rin ang sigaw ng crowd para sa Calapan City ng oras na iyon. Defense! 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 Napaseryoso na nga lang si Henrik sa nangyayari. Para raw silang nasa baluarte ng kalaban at nang mapatingin siya kay Baron ay mabilis niya itong iniwanan nang magbigay ng screen sa kanya si John Ray. Pagkakita naman dito ni Chavez ay isang malakas na bounce pass ang kanyang binitawan na sinubukan pang mahuli ni Mendez. Dumiretso nga ang bola sa daraanan ni Ramirez at sa pagkakuha nito sa bola ay napangisi siya ng humarang sa kanya ang isa sa masasabi niyang kaibigan din at kalaro sa basketball na si Ibanez. Pagkahara nga ni Carlo ay mabilis na umatras si Ramirez at tumalon. Isang biglaang jump shot agad ang kanyang pinakawalan at sinabayan ito ni Carlo. Kaya na kitang pigilan ngayon, Henrik. Bulalas pa nga ni Carlo at napangisi si Henrik nang marinig iyon. Nabitawan ni Ramirez ang bola at hindi ito tinamaan ng kamay ni Ramirez. Umarko ang bola, kaso nagmintis iyon at agad na binacks out ni Ibanez si Ramirez. Paanong nagmintis ang tira ko? Bulalas nga ni Ramirez na sinusubukang kumawala sa mga nakaharang na braso ni Carlo. Masyado kang kampante. Kahit hindi ako ang main scorer ng Calapan ay nag-i-improve din ako. Lalo na ngayong wala si Maki sa lineup. Sabi naman ni Carlo na hindi na pinakawalan si Ramirez. Amin pa rin ang rebound. Sabi nga ni Henrik na mabilis na tumakbo palayo. Mula naman sa ilalim ng basket ay makikita ang mataas sa talon ni Black. Sinabayan siya ni Magbuo kaso nahuli siya. Paglapag nga nilang dalawa ay makikita ang pagtalon muli ni Black kaso lumapit lang sa kanya si Magbuo na nagpaseryoso rito. Hindi nagawang mapakagat ni Black sa kanyang fake ang sentro ng Calapan. Maging si Coach Recto nga ay nagulat sa reaksyon ng Magbuo na iyon. Mabilis ngang iniiwas ni Black ang bola mula sa agresibong pagdepensa ni Magbuo na nagpaingay sa crowd. Kasabay nga ng paggalaw ng paa ng sentro ng Ormin ay ang paglitaw ni Mendez sa tabi nito na mabilis na hinaklip ang bola. Isang steal mula kay Mendez ang naganap at mabilis na napakuyom si Henrik sa nangyari. Tatakbo nga sana siya kaso dinikitan agad siya ni Ibanez at pagtingin niya sa side ng Calapan ay naroon na si Cimeron na agad na binatuhan ni Mendez ng bola. Ngiting-ngiti nga si Baron dahil ito na raw ang kanyang break na magpakitang gila sa crowd. Pagkasambot niya sa bola ay agad niyang pinatalbog ito at pagdating niya sa harapan ng basket ay agad din siyang tumalon. Sinabayan pa nga siya ni Perez kaso ito ang malaki niyang pagkakamali dahil maganda ang naging buwelo ni Cimeron. Hindi mo ako kaya, Perez. Bulalas pa ni Cimeron at doon na nga niya pinosterized ang player na si Perez na sinilbatuhan pa ng referee. Green number 5, foul. Basket counted. Bulalas ng referee na bumulusok pa ang isang kamay pababa. Paglapag nga ni Cimeron sa harapan ni Perez ay inangasan pa niya ito ng tingin na sinundan ng paghampas sa sariling dibdib ng kanyang kanang kamao. Nagyabang na naman ang isang ito. Sabi na nga lang ni Romero sa bench at si Larry nga ay napatayo at sumigaw agad kay Baron. Hoy, huwag kang magyabang Cimeron. Baka ipahiya ka ng kalaban mamaya. Bulalas ni Larry at nilabasan lang siya ng dila ni Baron. Napatingin nga rin ito kay Maki. Manood na lang kayo. Hayaan ninyong mag-shine ako. Para namang may makapansin sa aking babae rito sa Palawan. Para naman may makapansin sa aking babae rito sa Palawan. Sigaw ni Baron at kasunod noon ay ang bigla niyang pagkahiya dahil ang crowd ay kinantsawan siya dahil sa nasabi niya. Nagpatay mali siya na nga lang si Baron at naglakad na sa free throw area. Si Martin nga ay napangiti na lang sa nasabi ni Baron. Gusto rin naman niyang magkaroon ito ng love life. Kung kaya baka raw pagbalik ng Calapan ay hanapan niya ito. Baka raw magpatulong siya sa kanyang girlfriend. Matanda na raw si Baron at mukhang gusto rin naman itong makaramdam ng may babaeng nag-aalaga. Mabait na naman daw ito. Kaso, sadyang hindi lang ito gustuhin sa mga ikinikilos nito. Para raw itong si Larry kung mag-aasta pero hindi naman super kagaya ni Dizon na sobrang kapal ang mukha. Dahil nga sa kantsaw ng crowd ay nagmintis ang bonus shot na kaagad namang tinawanan ni Larry.
Si Coach Isaiah nga ay napailing na lang. Sa ilalim naman ng basket ay makikita ang pagtalo ng mga naroon para sa rebound. Si Coach Recto nga ay napaseryoso na lang nang ang bola ay nakuha pa ng kalapan. Napakuyo naman si Coach Isaiah nang makita ang rebound di magbuo. Bago nga ito lumapag sa ibaba ay agad niyang ipinasa kay Ibanez ang bola na mabilis na hinabol ni Perez. Kaso sa paglapit nito ay kumawala pa ang bola sa kamay nito at dumiretso kay Cimarron na agad na hinabol ni Ramirez. Pagdikit nga ni Henrik dito ay agad na ibinato ni Baron ang bola sa ilalim ng basket at naroon nga si Markili na bigla na lang pinatalbog ang bola at ipinasa kay Mendez na biglang nakatakas kay Chavez nang bigyan naman ito ng screen ni Ibanez. Si Perez tuloy ang humabol kay Ricky at sa pagbagal ng marahan ng ball handler ay doon ito bumigla ng talon matapos ang isang biglaang step back. Isang tres iyon at ang mga manonood ay napatayo nang si Mendez ay kumuyom ang kanang kamao habang nasa ere ang bola. Si Perez nga ay nahuli sa pagtalon dahil akala niya ay ipapasa ni Mendez ang bola sa kumawalang kakampi nitong si Ibanez. Swish! Ito ang naging pagtunog ng basket at ang mga manonood ay nagwala nang si Mendez ay napangiti matapos ang magandang tirang iyon. 7-0 ang naging score at napatawag agad ng timeout ang Ormin dahil sa pangyayaring iyon. Habang pabalik nga sa bench ang mga players ay makikita ang excitement sa mga kasama ni Ricky dahil kung mananalo sila rito ay sa wakas, finals na raw. Hindi pa ako nakakaranas ng championship sa paglalaro ko ng basketball. Nasabi na nga lang ni Baron sa kanyang pag-upo. Babalo, pahinging tubig. Sabi pa nga niya at binatusiyan nila rin ng tubigan. Napailing na nga lang si Maki habang binibigyan ng towel ang mga naglaro niyang mga kasamahan. Very good Maki. Banat pa nga ni Baron at binato nga siya sa mukha ni Maki ng towel. Ang yabang mo 2 points lang ang nagawa mo at sumablay ka pa sa free throw. Bulalas ni Maki at si Coach Isaiah nga ay napailing na lang. Mas lalo raw naging magulo ang kanyang team dahil sa mga kalokohan nitong si Baron at Larry. At mukhang nahahawa na raw sa mga ito si Maki Romero. Coach nananakit ng playing mong player. Sumbong pa nga ni Baron at napatawa na nga ng marahan sina Marky sa pang-aasar ni Cimarron sa dalawa nilang injured na kasama. Tama na Baron at baka gawin ka ring injured ng dalawang iyan. Sabi naman ni Tristan at napakalma naman si Cimarron na uminom na ng tubig. Dito na nga sila kinausap ni Coach Isaiah na binigyang diin ng ball movement na sinimulan na nilang gawin kanina. Mas maganda raw kung umiikot ng ganoon ang bola para masira ang depensa ng Ormin at upang hindi raw sila mag-focus kay Mendez. Pinuri nga rin niya si Magbuo sa maganda nitong simula laban sa sentro na si Black. Kailangan ko coach na maging magaling na sentro. Kaya mga kasama, tumira lang kayo. Ako ang bahala sa rebound. Seryosong wika ni Marlon at agad na napangiti ang kanyang mga kakampi sa kanyang mga sinabing iyon. Dakdakan mo nga si Black. Wika naman ni Markili at napatingin nga rin si Baron sa kabilang bench. Iyon nga rin ang plano niyang gawin sa larong ito. Bibihira raw ang pag-poster sa isang 7-footer sa basketball. Maliban na nga lang kung malakas daw ang loob ng gagawa nito. Gusto ba ninyong i-posterize ang kanilang sentro? Biglang wika naman ni Mendez na ikinangiti na nga ni na Baron. Ako ang bahala sa play. Basta ihanda ninyo ang sarili ninyo. Dagdag pa nga ni Mendez na agad nang tumayo nang sumilbato na ang referee. Nagpatong-patong pa nga sila ng kamay at si Coach Isaiah ay kampanteng-kampante nang hindi sila matatalo sa labang ito. Paano raw mananalo ang Ormin kung ganito ang atmosfera sa kanyang bench? Kailangan na namin makarating sa Maharlika League para doon kayo tunay na masubukan. Pero bago iyon, kailangan muna naming mag-champion dito sa Mimaropa League. Sabi pa nga ni Isaiah sa kanyang sarili at dito na nga nagsipasok sa loob ng court ang mga players na maglalaro. Mula naman sa kabilang team ay makikita nga na ipinasok ng Ormin si Magsaysay na kapalit ni Perez at si Garong na power forward ay pinalitan ni Jeric Salonga. Pinalaki nga ng tama raw sa ang kanilang lineup na tila wala namang kabang bigay sa mga manlalaro ng Kalapan. Possession na nga ng Ormin at makikita nga ang mabilis sa pagbibigay ng screen ni Ramirez sa biglang kumawalang si Magsaysay mula sa depensa ni Ibanez. Agad nga rin sinambot ito ang bola at pinakawalan nito. Pumasok ang bola sa basket at nakapuntos na nga rin ang Ormin dahil sa play na iyon. Depensa agad. Bulalas pa nga ni Henrik at napaseryoso si Mendez nang ito ang humarang sa kanya. Pinatalbog nga ni Ricky ang bola palayo mula rito at naging maingat siya sa kanyang ginagawa. Agad din namang lumapit sa kanya si Ibanez at sinabing ipasa muna sa kanya ang bola. Tumalo naman si Ricky at ibinato rito ang bola
Kaso bigla ang lumitaw si Magsaysay at natamaan ng kamay nito ang pasa ni Mendez. Medyo napaseryoso nga si Coach Isaiah sa ginagawa ngayon ng Ormin. Hindi niya alam na agresibo sa depensa si Magsaysay at mukhang iba raw ang ginagawa nito ngayon. Hinabol naman agad ni Granger ang bola at si Baron nga ang humarang dito. Si Chavez naman ay mabilis na ibinato ang bola kay Henrik na kasalukuyan ng pinopostehan si Mendez sa may harapan ng basket. Pagkasambot nga ni Ramirez sa bola ay agad niyang inatrasan ng kanyang katapatang si Mendez na nakikipaglaban din ng lakas sa lakas. Napadiin nga ang sapatos ni Ricky para hindi siya mapaatras, kaso maganda raw ang pwestuhan ni Ramirez. At napaseryoso pa siya nang pasimple siyang patamaan ito ng siko. Napaatras siya ng marahan at dito na nga tumalon si Ramirez habang ang bola ay hawak ng kanang kamay nito. Sa pagharap nito sa basket ay binitawan niya ang bola ng isang hook shot ang kanyang pinakawalan. Ang siguradong reaksyon nga ni Ramirez ay bigla nilang naglaho nang mula sa likuran ni Mendez ay may isang malaking player ang humarang sa kanyang tira. Nasa likuran nga ni Ricky si Magbuo at hinampas ito pabalik sa baba ang bola na nagpaseryoso sa mga Ormin players. Tumapo ng bola palayo at makikita rin ang mabilis sa pagdamba ni Baron dito upang hindi makuha ng kalaban. Naroon na rin kasi sina Chavez at Magsaysay. Dinambaran nila ang bola kaso nagkataong si Cimarron ang nauna kung kaya nagkaroon ng kaguluhan sa bahaging iyon ng court nang may dalawang player ng Ormin ang nagpumilit na makuha ang bola mula sa nakahigang manlalaro ng Kalapan. Ang referee nga ay sisilbato na sana kaso biglang gumulong ang bola at pagtingin ni Ramirez kung nasaan si Mendez ay napaseryoso siya nang tumatakbo na ito. Nakuha na rin nga nito sa sahig ang bola at doon na nga napatakbo si Ramirez ng mabilis. Sa kabilang bahagi ay makikita nga rin si Ibanez na nakikipagsabayan din sa fast break. Hinabol nga rin agad ito ni Magsaysay at si Henrik naman ay ibinigay na ang pinakamabilis niyang paghabol. Naabutan nga niya si Mendez kaso bumigla ito ng hinto na naging dahilan upang ang humabol na si Ramirez ay mapadiretso. Ang sapatos nga ni Ramirez ay lumangit-ngit nang siya ay huminto. Nakita niya ang pagtingin sa kanya ni Mendez at doon na nga siya humakbang ng mabilis palapit dito. Pipigilan daw niya ito na magpakawala ng tres. Nakatalon na nga si Ricky at nabitawan na nito ang bola. Sinubukan itong pigilan ni Ramirez kaso kumagat siya sa plano ni Mendez at sa paglapag nilang dalawa ay napasilbato rin ng referee. Sa landing area nga ni Mendez bumagsak si Ramirez. Si Ricky nga ay napaatras at napaupo sa sahig ng court na sinundan din ng paghalit ng bola sa basket. Isang walang kasabit-sabit na tres nga yun at kumawala ang malakas na cheer ng crowd para sa kanya matapos iyon. Basket counted pa nga ang bulalas ng referee at kasabay nito ay ang pagdating ni na Ibanez at Cimarron para itayo si Mendez. Si Henrik nga ay napatingin na lang kay Ricky Mendez matapos ang play na iyon. Parang naalala pa niya ang paglalaro nito noong nakaraan sa OMPL. Napakuyom na nga lang siya ng kamao at napailing sa improvement ng isang ito. Hindi niya alam kung paano nangyari pero nakaramdam siya ng kabog sa kanyang dibdib matapos ang play na iyon. Parang pinabagsak ng ginagawa ni Mendez ang kanyang kumpiyansa. Pakaramdam niya ay naungusan na siya nito at habang naiisip niya iyon ay bigla siyang napatingin sa crowd. Nakita nga niya ang isang lalaking nakasombrero at nakakulay maroon ng shirt. Nakangiti ito sa kanya ng mapang-asar. Si Knight ito at alam niyang nandito ito ngayon dahil nagkita sila kanina nito sa labas. Nakita mo na ba ang kaibahan mo kay Mendez? Wala siyang pakialam kung hindi siya matangkad at hindi ko rin kayang sirain ang kumpiyansa niya. Noong natalo ko siya sa 1-on-1 sa Mindoro ay alam kong lalong lumakas ang loob nitong mag-improve. Mas magaling siya sa iyo at kailangan mo yung tanggapin. Matatalo kayo kaya mananatili kang mahina at hindi mo ako matatalo, Henrik. Naipasok pa nga ni Mendez ang bonus free throw at tagumpay ang kanyang 4-point play na nagbigay sa Kalapan ng 8 puntos na kalamangan. 11-3 at mukhang isa na naman itong high scoring game para sa Kalapan kung ito ay magpapatuloy. Pagpunta nga ng bola sa Ormin ay agad na hiningi ni Henrik ito. Sa pagdating nga niya sa kanilang side ay makikita naman ang paghanda ni Baron na pigilan ito. Makikita pa nga ang mayabang na datingan ni Baron na biglang inatake ni Henrik. Hindi pwedeng hanggang dito lang ako. Magaling din ako maglaro, Knight. Pang higher league din ang galawan ko. Manood ka sa gagawin ko. Sigaw nga sa sarili ni Henrik at sa pagsabay ni Baron sa kanya ay bumigla siya ng paghinto. Si Baron nga ay napaupo sa sahig ng court at napao ang mga manonood dahil doon.
Nagdilim naman ang paningin ni Baron sa crossover na iyon. Nakakahiya raw ito pero iwinaglit niya ang bagay na iyon. Alam niyang parte lang ito ng laro at ng mga oras namang iyon ay makikita na nga si Henrik na nasa ere para magbitaw ng jump shot. Pinakawalan niya ang bola kaso nabigla siya nang lumitaw si Mendez sa kanyang harapan at ang tira niya nagawa nitong i-block na nagpatayo sa mga manonood. Paano nandito ka na kaagad? Bulalas ni Ramirez at ang bola nga ay bumulusok pa ibaba. Ang mga manonood ay napakuyom at napasigaw ng MVP para kay Mendez. Ganadong-ganado raw itong maglaro at nakikita rin nila sa labi nito ang saya habang ginagawa ito. Sorry Henrik, pero wala na kayong magagawa para matalo kami sa game na ito. Bulalas pa nga ni Mendez na nilampasan agad si Ramirez para sa bola. Hinabol naman nga si Mendez na nag-wrangler at magsaysay kaso masyadong malikot si Mendez at bumigla siya ng layo sa mga ito sa pamamagitan ng biglaang paghinto at pag-atras. Pagkatapos nga noon ay bigla na lang si Ricky na nagpatalbog ng mababa at umabante na nagpasaryoso sa mga manonood dahil lumitaw sa likuran ni Mendez si Ibanez. Ang bola nga ay inilagay ni Ricky sa kanyang likuran gamit ang kanang kamay. Isang no-look pass iyon at si nag-wrangler at magsaysay ay napaabante ng sabay papunta kay Carlo Ibanez na wala naman palang hawak pang bola ng mga sandaling iyon. Si Coach Recto nga ay napailing na lang sa move na iyon ni Mendez. Isang region rondo move iyon, isang fake pass na nakalagay sa likod ang bola. Ngayon nga ay makikita na nga lang si Mendez na inilagay na ang bola sa basket matapos ang isang libreng layup. Hindi na nga napigilan ng Ormin ang laro ni Mendez at natapos ang unang quarter sa score na 35-13. Pinabagsak agad ng kalapan ng kumpiyansa ng Ormin team. Sa pagpasok naman ng second quarter ay lalong nagwala ang crowd nang mag-execute ng play si Mendez kay Cimarron. Dito na nga lalong umingay ang venue nang dakdakan ni Baron ng 7-footer na si Black. Mas lalong yumabang din ang datingan nito ng oras na iyon. Ang pangyayaring iyon din nga ang lalong sumira sa laro ng Ormin. Malakas ang Ormin team pero higit na mas malakas ang team ng Calapan City. Hindi lang nga si Baron ang pumosterize kay Black dahil maging si Magbuo ay nagawa rin ito. Sa kalagitnaan niya na second quarter ay napalabas ang starting center ng Ormin dahil 3 foul agad ang nakamit nito. Si Jeric Salonga naman ay naramdaman ang improvement ni Magbuo sa pagiging sentro at hindi siya makapaniwala sa pangyayaring ito. Kagaya raw ni Mendez ay patuloy rin sa pag-i-improve ng laro ang mga kakampi nito. Hindi mo kaya Henrik ang team ni Mendez sa pagkakataong ito. Masyadong maganda ang lineup nila kung ikukumpara sa team mo. Kahit ibigay mo ang lahat ng magagawa mo ay matatalo pa rin kayo. Sabi nga ni Knight sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng kanyang kapatid. Sa pagpasok nga ng ika-4 na quarter ay makikita na nga ang pagpapahinga ni Ricky Mendez na chinichir ng crowd dahil isang 55-point game ang kanyang ginawa sa labang ito na sinamahan pa nito ng 15 assists, 10 steals at 2 blocks. 18 points noong unang quarter, 18 points noong second quarter at 19 points noong third quarter. Tila nga hindi ito kapanipaniwala pero nangyari ito dahil wala nang nakapigil sa kanya pa na umiskor ng mga sandaling bumagsak na ang kumpiyansa ng kanilang mga kalaban. Si Kyle nga ay napangiti na lang sa ginawa ni Ricky Mendez. Napatingin nga rin siya sa kanyang mga kasama at sinabi niyang uuna na siya sa hotel. Alam na natin ang resulta kaya hindi na siguro kailangan pang panoorin ang fourth quarter. Sabi nga ni Lastimosa at nabasa pa nga niya ang chat ni Maki sa kanya. Good luck. Ito nga ang nakalagay roon na nagbigay ng tuwa kay Kyle Lastimosa nang lumabas na sila ng venue na kasama ang kanyang mga teammates. Natapos ang laro sa score na 138-71 at ito raw ang pinakamalakas na offensive game ng Calapan sa ligang ito. Ormin nga rin ang kalaban nila noong nakaraan na kung saan ay nakapagtala sila ng 137 points at isa nga itong malaking patunay sa lahat na kahit wala si Maki Romero ay kaya itong gawin ng kanilang team. Natapos na nga ang semifinals. Wala na nga nangyari pang second game sa 2 larong naganap. Ang finals nga ng Mimaropa League ay nakakasa na rin sa darating na araw ng linggo. Magkaharap na nga sa araw na iyon ng Occidental Mindoro Mangyans ni Kyle Lastimosa at ang Calapan City Blue Phoenix ni Ricky Mendez. Kung titingnan ay Calapan ng malakas, lalo na sa lineup. Pero hindi pa rin nila pwedeng maliitin ng Oxy, lalo pat gumanda rin ang performance ng laro nila nitong pahuli na kung saan ay nasa isang 5-game winning streak sila.